Good morning guys! Ayan, so pasensya na, medyo paga-paga pa yung piskin natin pero light na lang naman. Ayan, so ngayon kasi, kasi, galing kasi syempre kami guys kahapon ng Wahing, no? Bumili kasi kami ng beef. So ngayon, pinag-aaralan namin kung paano gumawa ng steak. Ayan, so ito, pinapanood namin ngayon kung paano, ano yung mga nilalagay. Pero alam ko basic lang naman to eh. Alam ko asin nga, asin pepper lang to eh. So titignan natin. Yan. Yan, asin. Yan, so commercial pa oh. Ang laman oh. Pero syempre guys, speaking of commercial, sana huwag niyo skip yung commercial namin ah. Don't skip the ads, if ever lang naman. Kung gusto nyo lang naman, no? Kung gusto nyo lang naman. So anyway, ayan, balik tayo ulit. Titignan ko lang muna to kung ano yung mga nilalagay niya. Pero alam ko talaga basic ano lang eh. Salt, pepper lang talaga to. Kasi hindi ko lang sure kung maganda dito ang olive oil. Oh, olive oil. Okay. Actually, pinanood din ni Emma to. Ngayon lang tayo nagising. Naglagay din siya ng garlic powder. Meron din naman tayo niyan, garlic powder. Wala si panlasang Pinoy. Mamaya, tinan natin. Wala ko na. And I like the combination of the onion powder and nilagay, so bali ito pinapanood namin guys. Naglagay din siya ng onion powder. So, yeah. Tingnan natin kay panlasang Pinoy kasi syempre iba yung panlasa na tong Black American kasi ito nagsasalita na to. Syempre iba yung panlasa nila. So, yun guys, no. Napakadali lang pala. Susubukan natin kung magiging masarap ba tong luto natin ng steak, no? First time ko to guys gagawin sa talambuhay ko. Okay. Ay, okay. Malaki naman pala, baby. Yan. So, ito pala siya guys, no? Yun yung nabili namin kahapon sa Wahing. Sobrang mura lang niya. Yan. Dalawa. Siyempre, tag-isa kami ni Emma. Madali naman magluto eh. Kaya, okay na yan. Okay, so dun sa pinanood natin kay panlasang Pinoy, nilagyan niya ng bali ang inandagdag niya lang asin, pepper, tapos naglagay lang siya ng bawang dun sa gilid tsaka butter. So kompleto naman tayo niyan. Let's go. Okay guys, so balatan lang natin tong bawang. Ano lang. Dito na siya siguro yung puputol-putulin. Tanggalin ko lang yung balat. Eh kay panlasang Pinoy, buo pa yung bawang eh. Pero ito okay na yan, ganyan na lang natin. Para mas lumabas yung lasa. Ganyan lang, bawang. Tapos, hugasan lang natin tong ating steak. Para ma-absorb. So, inaano lang natin siya sa tissue guys para yung tubig mahigop ng tissue. Yun daw yung sasabi ng vlogger. Yan. So, dalawa lang to guys, no? Kasi nga, tipid kami ni Emma eh. Yeah. Ano lang, syempre dalawa lang naman kami kakain. Si Sayan hindi naman mahilig niyan eh. Okay, so una natin lagay syempre yung asin. Kabilaan yan. Tingin mo, dagdag pa? Kulang yan. Kulang. Bibilayo mo, tinatamaan yung
Sagyan na baliktad. Ooh. Hindi na tayo mag-garlic powder kasi may garlic ka na, no? No. Unless gusto mo pa mag-garlic powder. Hindi na. Okay na yan. Kasi syempre, Black American yan eh. Iba siguro yung panlasa niya. Iba yung gusto niya eh. Okay. So, hindi naman tayo Black American eh. Ito malipis yung yung hiwa ng wahi. Dapat next time, pagka bibili ulit tayo. Sabi natin 2 inches, ganyan, 1/2. Dapat ba, sasabihin natin. Pero sabi niya kasi, cut into steak eh. Siyempre guys, gagamit tayo ng olive oil. Pang mayaman yung olive oil. Hindi. Medyo expensive lang talaga yung olive oil kumpara doon sa mga canola oil, mga ganyan. So yan yung mga ganyang oil natin. Pero siyempre, special tong natin steak. Gamitan din natin siya ng special oil. So gagamit tayo ng olive oil. Okay? So, Hihit na tayo. kahit ilubog ko ng Hindi pwede. basta yung tamang tamang lagay lang ng oil. Tapos susundin ko lang yung ginawa ng panlasang Pinoy. Okay? So yun guys, pakita ko sa inyo kapag tapos na tong ating steak. Guys, eto na. Yan. Wow. Parang guys, yung sa Manila, steak house. Ano nga itong pangalan ng steak? Sizzling steak. Yun, parang gano'n, yung mga T-bone. Diba? Yan, namin yan guys, paborito ni Emma yan, sizzling steak sa mga SM. Mahilig ako dyan sa T-bone. Ano pa isa niya? Porterhouse. Porterhouse. Yan, yung mga ganyan niya. Tapos samahan mo pa ng sarap na gravy. Kaya sabi ko kay Emma, gawa siya gravy ngayon. Yan. And then, nilagay ko na guys yung bawang, tapos lagay na rin natin yung butter sa gilid lang. So, ganun lang yung kay panlasang Pinoy eh. Tingin natin ito. Distribute natin. Dito at saka dito. Yan. Ganyan lang siya kasimple guys. Ganyan lang. Tapos, pangakakain na kami ng steak ni Emma. Woohoo! Woohoo! For the first time guys, nakapagluto tayo ng ganito dito sa Canada. Tsaka, sabi ko nga kay Emma kahapon, after namin doon sa Wahing, sabi ko, baby, dito na tayo mamalengke ng baboy at saka manok. Kasi hindi naman pala siya ganun kalayuan sa atin, no? Almost, Ikaw lang eh. ayaw mag-try, hindi yaya kita doon. 15 minutes lang ata sa amin. 17. Oh yeah, mga ganun, 17. Lapit lang. Sobrang lapit lang. Kaya, doon na kami mamalengke pamula ngayon. Yeah, kaya maraming salamat din sa mga subscribers natin na nagbibigay ng tip sa amin. At saka syempre yung mga katrabaho ko din, matagal na rin nilang binabanggit sa akin yun eh, ni Kuya Darnel, ni Feds, doon dito kasi sila namamalengke. So ngayon, yun nga, based dun sa naging experience namin ni Emma, medyo natuwa kami. Kasi talagang mura siya guys. Totoo. Murang-mura siya. Kamusta? Yan. So, nakaano na ako guys. Naka 15 minutes na ako dito. Yan. So, ganyan lang. Ilalagay ko lang yung butter sa taas. Kasi, para lumasa. And, ito. Nakagawa tayo ng gravy. Yan. Thank you sa YouTube. Panlasang Pinoy din. So, ito ay ano lang naman to. Butter. Tapos, harina. And then, beef cube with water. Yan. So, at least meron tayong salsa para dito sa steak natin. So, kami kasi guys ni Emma, well done. Ayaw namin ng rare. Oo. Medyo... Pero wag naman masyadong wag super naman. well na wala na yung lambot yung karne. Ano din, baka pwede na yan maya-maya kasi manipis naman tong steak kumpara doon sa napanood natin na makapal. Yeah, check mo. Wala kaming measuring ng temperature yung pinapasak dito. Kasi para malaman mo yung inside heat sa loob. Alright, yan, ready na. Nakasaing na rin ako. Mapapasarap ang pagkain natin na to. Emma Ruby Aguilar. Ay, Aguilar. Aprado na pala. Sawa ko na nga pala to. Check. So, ito pala yung new toy ni Zion. Ayan, ay. Oh no! Oh, here. Balik mo. Wow! So, nabili lang namin yan sa Goodwill, guys. Yan, the remote control pa na sasakyan. $5. Diba? Itong tuwan-tuwa si Zion. Oh, layo ng tatakbuhan ng car niya. O, pabalikin mo na, Zion.
Dali. Ayaw na. Na-distract. Oh, through the town. Oh, no. Wow! Wow! Yan. So yun guys, tapos na namin lutuin yung aming steak. Together with gravy syempre ni Emma. Ayan o. Yun nga lang, wala kaming gulay, no? Yung mga sitaw, yung mga ganun Broccoli. Pa, no? Broccoli. Kasi sa wahing, walang gulay. Oo, Karne lang, puro hindi ano tayo lang. nakain. Next time, at least, try lang muna natin to. Yan. So, subukan natin si dito Zion. natin malalaman guys kung masarap ba itong niluto namin. naman, ano? masarap First time lang to guys, no? Kaya kami mga suggestion kayo guys kung paano magluto ng steak. Okay. Just comment lang sa baba. No? Okay, so yun guys, kain muna kami and enjoy muna namin tong Nauna na si Zion. Friday kasi nga syempre off natin guys. So syempre, spend na naman tayo guys ng time para sa ating pamilya. Especially guys kapag mahal na mahal mo isang tao na yung sumuntok sa'yo. Yun, alam nyo guys, totoo lang. Ito, minsan ko lang ilalabas to sa video Okay. Nabanggit ko na rin to eh. Kaya talaga na magato, sinuntok talaga ako na Emma. Yun yung dahilan Fake news. bakit nabasag yung ngipin ko na maliit doon. Tapos noon, yun, bigla siya lumobo. Ba't dyan kita susuntukin sa mata kita susuntukin? Ayan, so bali next week guys, yun, pabunot ko na to. Hindi na siya kaya guys, hindi na siya kaya talaga survive. Marami nagko-comment, root canal daw, mga ganyan, hindi na kaya. Even yung dentista na rin yung nagsabi sa akin. Wala, huli na, mga ganun. Okay? So, okay lang pa. Gusto ko na rin siya matanggap pa. Ayoko na rin bumalik ulit ito eh. Para at least matapos na rin yung sakit ng ngipin natin. Okay, so yun. Kain muna kami guys! Yay! Kain na tayo, Zion! Yay! Si Zion kumain ito eh. Oh, nag-waffle na siya with syrup, maple syrup. Yeah, so kain na boss. Yeah. Tingnan natin ang judging mo. Siyempre, lagyan natin muna ng gravy. Hatol. Hindi, gravy muna. Gravy. Super gravy. Lalagyan natin yan. Kumbaga parang yung ginagawa natin sa Pilipinas. Oo, sa SM favorite namin yan. Yan, lalagyan natin siyempre yan sa ibabaw niya. Subukan natin si Zion din dito. Here, Zion di ba? Then, ngayon natin nahatulan, guys. So, umpisa natin dito sana. Sana malambot lang siya. Uy, malambot, ha? Malambot. Wow! Wahing for the win. Malambot siya, malambot. Yan. So, ito guys is, hindi siya rare. Ayaw namin nun. Well done. Well done. Ako okay sa medium, tapos hanggang sa well done. Pero yung rare niya, hindi ko kaya. Yung may blood pa. Pero yung iba gustong-gusto yun Siyempre, ganun talaga ang steak. Yeah. So, try natin. Pasensya na po sa mga nakakanood ng video ng midnight. Pakabigla kayong nagutom at nainggit kayo. Ang sarap. Nagpasarap ba yung gravy ko? Kamusta sarap. yung lambot ng karne? Malambot yung baka. Yes, wahing for the win. Malalasahan mo talaga guys yung siyempre yung tinimpla natin. Although asin, pepper, at saka butter lang yun, at saka may bawang. Masarap. Wow! Ako naman. Gemma. Ginagawa kong sabaw pala yung gravy. Kahit naman ako. Parang KFC tsaka yung mga sa sizzling steak na house. Lasahan mo, hilo. Hap. Diba? Harap. Diba? Lasa. Sakto-sakto guys yung nilagay kong asin, hindi siya sobrang alat. Tamang lang, tarang budbud ka lang ng konti, tapos pepper. So yun, gano'n lang pala siya kasimple, no? Ang dali lang pala gumawa ng steak. Zion, eat. Ayan. Okay. Okay guys, so yun. Kain muna Enjoy tayo. na muna namin itong pagkain natin, then kwentuhan ulit tayo mamaya. So guys, linis na rin tayo ng sasakyan. Actually, napaka-car wash ko na to, no? Binugahan ko lang siya. Pero dahil lumabas tayo kahapon, may konting dumi lang naman. Tsaka importante, kailangan ko linisan yung loob. Kasi madami ng madami ng mga gatas-gatas ni Zion. So yun yung gagawin natin ngayon guys, no? Ayan. So ang weather namin ngayon is +11. Pero still, medyo nararamdaman ko pa rin yung limit kasi medyo mahangin siya ngayon. Ito.
Yan, tsaka dito guys pala sa Canada, no, meron kaming kanya-kanyang kulay na mga basura. Kapag ganito blue, yan nakalagay recycle, so may mga box. Tapos dito naman yung black, yan yung mga sari-sari, mga papel, mga kung ano-ano man. Then yung green, ito naman yung mga sa food waste natin guys. Yan, sa mga ulam, mga nabubulok na pagkain, yan. Diyan. So may mga kulay-kulay, no. So I think every Wednesday ata kinukuha sa amin to. Hindi ko sure. So lahat yan guys, no, kanya-kanya kami tapon ng basura. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, no. Kahit kailan mo lang itapon, pwede. Although may kumukuha naman sa atin ng mga basura din sa atin sa Pilipinas, no. Pero dito kailangan kasi nasa tama yung yung mga basura mo, kung anong kulay yung ilalagay mo. Kasi dito parang magmumulta ata kayo kapag nagkamali kayo, pag nagreklamo yung yung kumukuha ng basura, parang ganon. Okay, so yun guys, no, linisan ko lang muna tong loob. Then ulit. Yan, so tapos na tayo maglinis guys, no. So mga 1 oras na rin ako naglinis na to. Yan, so nilinisan ko na rin yung labas, nilagyan ko ng wax. Yan, makintab na ulit siya. Gusto ko kasi guys alagaan yung yung pintura natin kasi sayang bago. Tapos yung loob, ayan, nilinisan ko na rin, pinunasan ko na rin. Yan, okay na yan. Pero yung flooring guys, yan, talagang kahit anong linis natin yan, lalo't pag ganitong winter, talagang madumi talaga yung flooring yan, no? So hindi ko na nilinisan at pinunasan. Yan, pero itong body niya, ayan, winax ko siya. Diba? Makintab na ulit. Diba? Gwapo na ulit itong si Santi natin. Yan. So next time na bibiling ko naman yung sa salamin. Medyo kasi i-stain yung mga sa tubig, yung mga ganon. Okay, so yeah, pasok muna tayo. Then mamaya kasi lalabas kami ni Emma. Masyal lang ulit kami. Siyempre pag ganitong mga weather guys, itubos-lubusin natin. Kasi next week, this coming week, taas na naman yung temperature namin. Papalot na naman kami ng -15 ata, ganyan, -10 o -15. Kaya nilinisan ko na siya. Kasi pag that time, pag dumamig yun, hirapan na naman tayo lumabas. Kaya ngayon pa lang linisan na natin. Saka syempre dapat alagaan din natin yung sasakyan natin, kasi yan yung bumubuhay sa atin dito sa Canada. Nakatulog na sa akin. Kailan gusto niya TV? Gusto niya habang natutulog siya, pinaka-on yung TV. One week later. Bali ngayon guys, magluluto naman tayo ng pork chop na may na may bawang na binabad sa suka, no? So kahapon kasi nag-steak tayo. So ngayon naman baboy naman. Parang puro oil na lang 'tong kinakain natin Pero hindi, ginamitan ko siya guys ng olive oil, no? Para mas siya, para mas healthy at hindi siya oil. Ayan, so ito siya guys. Nag-isa kami ni Emma dyan. Actually patapos na rin to niluluto ko na lang masyado yung karne syempre. So pwede ko nang patayin yan. Ayan. Yun nga lang guys, no, pagka ganitong binabad sa suka, mas may bawang, maamoy yung yung bahay. Kaya sabi ko kay Emma, sindihan tong aming candle. Ayan, para at least naman mabango-bango dito sa bahay, no. So anyway guys, bali bukas, pasok na naman tayo. Ang bilis ng araw. Wait, sindihan nga natin yung ilaw. Masyadong madilim Yan. Yun nga guys, no, bukas pasok na naman tayo. Linggo na naman. Ang bilis talaga ng araw dito sa Canada guys. Yan. So kanina galing kami kila Sam. Ayan, kung napanood niyo yung vlog namin doon sa kila Sam, yan, kumain lang kami.
Doon kami nag-lunch. At the same time, bonding na rin ng kaibigan ni Emma. Kasi this coming Monday, is balik na naman sila sa school. So, kung napanood yung mga vlog namin itong mga nakaraan, nabanggit ni Emma na halos isang linggo sila walang pasok. So, sana all, no? Ayan. So, Zion, say hi! Hi! Hey, ito my vlog! Hi! Ayan. Ang laki na ni Zion, ano? Nakakatuwa. Kaya, hindi kami nabuboring dito sa Canada, eh. Kasi meron kaming Junakis. At sobrang bait. Pakabait na bata. Hindi siya yung laging irritable. Ayan, napakabait. Laro lang yan ang laro dito. Tingnan niyo naman guys yung bahay, tingnan niyo. Puro laruan niya. Ito lang ang wag niya itapon. Kasi pag tinapon niya, ang kalat talaga. No? Ayan, so yun guys, no? Kakain muna kami ni Emma. Kain na naman, no? Pasensya na guys, no? Itong vlog na to, puro kain, eh. Ayan, so ganito lang kasi yung ginagawa namin talaga dito sa bahay. Load TV, kain, banding, kalaro si Zion. Ganun lang. Simple lang ang buhay. Pero enjoy. Mo yung bahay. Oops. Ayan siya guys, oh. Ayan, so ito lang yung ulam namin. Simple, diba? Pero masarap. Simple, pero rock. Kaya dito guys sa Canada, ako payo ko lang pag dumating kayo dito. Hindi ako expert kasi hindi pa naman kami talaga, no? Matagal dito sa Canada. Kumbaga, based sa experience namin, kailangan maging madiskarte ka dito. Hindi pwedeng bahala na, di ba? Kaya dapat, pag pumunta kayo dito, dapat, syempre, ready nyo yung sarili nyo. Kasi ibang-iba talaga dito, guys. Masarap sa Pilipinas, mas masarap talaga. Maganda sa Pilipinas. Pero syempre, based din sa pinag-aralan din namin ni Emma, research din namin. Ibaga, hindi ko sa dinadown ng Pilipinas, pero syempre pagdating sa mga benefits talaga guys, mas mas doon namin na-appreciate yung Canada. Yeah. Kaya kailangan talaga dito maging madiskarte tayo. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng bahala na bukas, di ba? So ganun. Baby, tara na. Ayan. Muha na ako. So, hintayin natin si Emma. Hindi, hintayin kita. Chill lang tayo. Okay? So, yun guys. Kakain na muna kami. And syempre, dito ko na muna tatapos itong vlog namin. Ano? Okay guys, kung sa tingin nyo nagustuhan nyo itong video to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng mga latest video namin ni Emma. Okay? So, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!